Pag-usapan po natin ay itong after 2 years at itong pangatlong State of the Nation address ng ating Pangulo. Marami hong i-report sa bayan ng ating Pangulo, ayaw ko mang pangunahan. Ito po ay base sa kanyang mga nagawa, especially sa pagpapalakas ng ekonomiya, national security, food security, at yung paninindigan sa West Philippine Sea. Pagbibigay po ng ayuda sa mga biktimang magsasaka at mga mangingisda, especially dito sa nakaraang El Nino. At yung mga infrastructure project, napakarami pong mga project, Luzon, Visayas, Mindanao ang ginawa. Sa loob po ng 2 taon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ito ang gagawing pangatlong State of the Nation address. Totally sa akin pong observation at monitoring dito, naka-take off na. Nagawa na ni Pangulong Marcos yung kanyang dapat gawin. Itutuloy na lang yung mga pagpapaganda ng ekonomiya, pagpapalakas nito, at yung iba pang mga programang nabanggit. Kasi yung infrastructure project, hindi lang po yan sa Department of Public Works and Highway, pati sa Department of Transportation, pagpaayos ng mga pier, ng by air, by land, transportation, ay tuloy-tuloy. Yung tourism, napakalakas. Kasi po, ang importante, mapalakas ang tourism, mapalakas ang ekonomiya, at sa magitan po ng magandang communication, magandang transportation, yun ang magiging susi. At sa loob po ng 2 taon, ginawa naman. Although hindi pa ho lahat. Halos nagsisimula pa lang. Sa akin pong pagtutok sa politika at sa gobyerno, talagang yung first 2 years, hindi ho ganun kadaling gawin. Kasi yung first year ng administrasyon, magsisimula pa lang yan ang mga gagawin. At yung pangalawang taon, dun mo dahan-dahang mararamdaman. Ang inaasahan nating magiging mabunga at magiging positibo sa magandang sinimulan for the past 2 years ay itong pangatlong taon. Tuloy-tuloy na yan. Okay? Hanggang 2028. Kasi ngayon, ang gagawin ng economic manager, Department of Finance, ang NEDA, DTI, Secretary, yan po mga managers na yan, ay i-follow up lang. Mag-double time sila sa pakikipag-coordinate sa mga foreign investor doon sa mga naging pangako. Although ang report po ng Bureau of Investment na naunang nabanggit ko na rin, umabot na po ng trillion investment ang pumasok sa Pilipinas simula noong July 1, 2022 until now sa ilalim ng Marcos administration after 2 years. Kaya yun ang sinasabi ko na hindi man ito nararamdaman ng iba kasi pinopolitika. Alam nyo, sa dami po ng mga ginagawa ng gobyerno, hinahaluan lagi ng paninira, pamumulitika ng ibang sektor. Lalo na po yung atat na maghawak ng kapangyarihan, bumalik sa kapangyarihan, at wala naman tayong nakitang programa. Ito, nabanggitan natin. Puro sila rally, puro sa press conference, puro batikos ang kanilang mga vlogger. Wala naman silang national agenda. Minadinig na ba kayo na national agenda sila? Kung paano palakasin ang security, economics, tourism, at harapin ang kahirapan ng bansa? Wala. Puro batikos lang. Alam mo, pag ang isang organization o politiko, puro batikos ang ginagawa, wala yan laman. Kasi dapat, kung may batikos ka, meron ka ring idea kung paano ang solusyon sa problema. From day 1 naman po, wala naman silang sinabi. Puro personal na batikos. Puro panlalait sa gobyerno. Walang suporta, walang nakitang positibo. So yan po yung mga grupo na ang agenda lang mang-agaw ng kapangyarihan. Kaya personal ang kailang paninira. Ang hindi nila alam, yung issue ng personal na kailang ginagawa, yun ang nakakasira sa kanila. Dahil walang matinong Pilipino ang susuporta sa namimersonal. Walang matinong Pilipino ang susuporta sa pangaagaw sa kapangyarihan ng agenda. Pagpapabagsak ng gobyerno para iupo nila ang kanilang gusto maging Pangulo. Sino yon? Si Vice President Sara Duterte. Pero ang nakapagtataka, si Sara Duterte ayaw naman sa kanila. Nakita nyo, inamin na in public ng mga Duterte. Ayaw, nakiusap na si dating Pangulong Duterte sa kanyang anak na si Inday
na tulungan, umikot, ikampanya ang kanyang mga kandidato por senador. Ayaw ni Sara Duterte. Hindi niya ikakampanya ang mga kandidato ng kanyang pamilya, ng mga senador. But just imagine, hindi sumasama sa rally. Laging ginagamit ng mga vlogger, ng mga DDS o yung anti-Marcos na si Sara ay sasali. Si Sara ay sumama na. Si Sara ay magiging active na sa pagsuporta sa mga anti-Marcos. Wala naman. Wala naman pong galaw. Diba? So, gamit na gamit ng mga vlogger anti-Marcos, gamit na gamit ng mga member ni Kibuloy, ang mga Duterte, hindi naman sila sinusuportahan ni Sara Duterte. Si Sara Duterte ba ay nagsalita na officially sa mga rally? Hindi. Nung una, nagpunta lang doon sa Liwasan Bonifacio. Nung ang Pangulo ay wala, dumaan lang, hindi naman nagsalita. Balita ko itong rally kahapon. At kung ano man yung mga rally susunod, wala namang plano talaga si Inday. Ginagamit lang. Ayaw nga niyang ikampanya yung mga kandidato ni Digong Duterte. Paano pa sasama yan sa rallying ang layunin ay BBM resign? Pabagsakin si BBM. Diba? Kalokohan po yan. At alam niyo, ginagamit nila yung pangilan-ngilan ng mga member ni Kibuloy na ka-uniforme. Ginagawang yung rally, ginagawang Christmas party o birthday party kasi sanay sila doon. Kung gumalo sila, parang lagi nangangaroling. Pasayaw-sayaw, entertainment. Ano yon? Hindi yata nila alam kanilang ginagawa. Anyway, so karapatan nila yan. Basta huwag lang manggugulo. Ayan ang sinasabi natin. Kung itong mga Pilipino, tayo ay nagkakasundo at tinutulungan ng gobyerno, lalong magiging positibo sa ating mga anak, apo at darating na mga Pilipino sa mga panahong kakaharapin. Ang lahat ng nasa gobyerno ngayon at yung mga gustong mang-agaw ng gobyerno, temporary lang ang kaligayahan yan. May limitasyon ang kailang kapangyarihan. Di ba? Ang mahalaga, ang paninindigan ng taong bayan na dapat ay para sa bayan, para sa lahat. Ngayon po ay gagawin niya ang SONA ng Pangulo. Abangan natin kung ano po ang mga sasabihin nito. Pero sa akin pong personal na tingin dito, sinisira lang ng mga ang agenda, inuulit ko, mang-agaw ng kapangyarihan. Pero sa totoo lang, alam nila marami nang nagawa ang gobyerno. Pinagtatakpan, ginagamit lang ang paninira. Kaya nga pakaunti ng pakaunti ang anti-Marcos sa anumang galawan nila. Kasi nga, ang totoong Pilipino, professional na Pilipino, may pinag-aralang Pilipino, nakakaintindi ng sitwasyon, hindi na naniniwala sa kanila. Maliit na sektor na lang sila. Kaya wala na yan. Napag-usapan lang po dahil lagi silang may banta. Pero ako naniwala, positibo, magiging maganda, abangan natin ang SONA. Malaman yan. Sabi nga ng Pangulo ay makapal ang nakarating sa kanyang report, nire-review niya. At pinaiigsi na lang kasi nga ang SONA, hindi naman ho talaga detalyado yan mula sa ground. Kung hindi yan ay general na mga statement sa bawat department, pangkalahatan. Yung hindi nakakaintindi ng SONA, ay wala tayong magagawa. Yan ang dala kung bakit ako ay naniniwala. Ang SONA, maigsi lang. Pero, may laman. Ang bawat issue na topic sa SONA, yun ay alam na ng mga nasa gobyerno kung paano gagawin. Paano ipatutupad. Hindi na kailangan direkta ang kautusan mula sa SONA ng ating Pangulo. So abangan po ninyo, huwag maniwala sa mga mapanlinlang ng aagaw ng kapangyarihan sa kanilang pangsariling interes lang. Like lang po ninyo, paki-like lang po ninyo ating mga video. Hindi lang dito sa MA Pinoy TV, pati doon sa isang channel natin, Mike Abe Opinions.